Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Pakibati po muna yung mga katabi ninyo ng magandang umaga. Ako po ang naatasan po na mangaral po ng salita ng Panginoon ngayon pong umaga. Tayo po muna yung mukot manalangin para sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Kanina ka pa po namin nadarama. Kaya nakakasiguro po kami, naririto ka. At alam namin na may hangarin kang mabuti para sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Salamat po sa dakilang plano ninyo para sa buhay ng bawat isa sa amin. At alam namin, Panginoon, na meron kang nakahanda para sa amin ngayong pong umaga. Nadalangin namin, pagkalooban mo kami ng karunungan at pangunawa nang sa gayon, maintindihan po namin kung ano ang naisin po ninyo para sa aming buhay, na ito naman, Panginoon, ang aming pong kinikilalang pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay namin, ang kalooban ninyo. Kaya para masunod po namin yan, dalangin namin na tumimo sa aming puso ang inyo pong mga salita. Malaman namin kung anong nais ninyo at maisagawa namin yan sa aming pong buhay. Dalangin namin ikaw ang aming marinig at patuloy na ikaw ang makita at malwalhati po sa aming pong pagtitipong ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ilang araw po ang nakalipas, noong pong Friday to be exact, bukod po sa birthday ni Sister Baby. Happy birthday po kay Sister Baby. May 1, di ko po makakalimutan yan. Kasi po holiday siya. So sa lahat po ng mga nagtatrabaho, alam po natin na holiday po yon. So marami po sa mga manggagawa, pakitaas nga po ang kamay ng mga manggagawa po natin dito. Mga nagtatrabaho, yan. Malamang sa malamang po ay marami po sa atin ang nakapagpahinga kahit man lang isang araw. No po. Pero kung nagtrabaho po kayo, double pay po ata yun, no? Kasi po it's a regular holiday. Pero alam po ba ninyo kung anong klaseng holiday yon? Kasi sa mga estudyante namin, basta holiday, hindi na nila minsan iniisip kung anong klaseng holiday yon. Kasi nga po, bakasyon ang kanilang iniisip. Pero alam po ninyo, ang bawat holidays, kahit sa Pilipinas po, kung saan man, ay may dahilan kung bakit may ganun. Parang mayroon tayo pong kino-commemorate yung dapat alalahanin, no po. Pero ang tawag po sa araw pong yun, nung Biyernes, ay Labor Day. Labor Day. Araw po ng mga manggagawang Pilipino. Ayan po ang Tagalog po noon, no? Isang araw po yun para bigyan ng halaga ang sipag, pawis, at sakripisyo ng bawat manggagawang Pilipino. Para po ito sa mga taong araw-araw lumalaban para sa pamilya, para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, para mabuhay ng marangal. No po. Pero nais ko po sabihin na sana hindi lang isang araw yun, no? Kasi once a year, doon lang natin inaalala yung ambag ng mga manggagawa sa atin pong bayan. Malaki po ang partisipasyon po nila. Hindi lang po sa ekonomiya, no? Pero sa kabuuang aspeto ng ating bansa. Meron lang po ako isang kwento at para po ito maging parang pinto papunta sa ating pag-uusapan ngayon pong umaga. Mayroon po isang lalaki na manggagawa, napakasipag naman. Hindi naman siya maluho, hindi rin magastos. Maayos siyang nagtatrabaho, panay pa ang OT at overtime. No po. May disiplina naman sa buhay, pero kahit gaano po siya kasipag, parang kulang pa rin. Yun po yung sitwasyon niya. Palagay ko po, makakarelate ang marami po sa ganong sitwasyon. Minsan iniisip ng marami, masipag naman ako, ano bang problema sa akin? Pero para bagang kulang pa rin. Sasahod nga, pero parang dadaan lang sa palad yung, yung sahod, no po? Parang iniihip lang ng hangin. Parang ganoon po. Hindi po yan bago para sa atin. Marami ang nakaka-relate po dyan. In fact, kahit po ako ay isang manggagawa, sa side lang po siguro ng education part, no?
Isa po sa mga maingay na araw maingay, pagka po sinabi kong maingay, maingay talagang literal kasi sigawan sa faculty room eh. Kapag po pumasok na ang sahod. Lalo pa naman po ngayon, may online banking na, di po ba? Alam na alam kapag may pumasok na pera at kung magkano, matcha-check ka agad nila. Segundo lang po yun. Kaya kapag po may sigawan na sa faculty, akala ng mga estudyante kung anong nangyayari, ngayon pala sumahod na alam po yun eh. Pero bago po yung pagsahod, maririnig ninyo ang mga kapwa ko mga guro, no po. Inaabang-abangan na nila yon. Pero may mga araw din, nakasasahod pa lang, kinabukasan lang, pinag-uusapan na naman kailan kaya yung susunod na sahod. At sinasabi po nila parang hindi tayo sumahod Yung ganun po, no? I think po yan po ay siguro po kung hindi natin nararanasan ngayon ay naranasan na ng marami sa atin, and we are very aware of that feeling at that circumstances, no, yung circumstansyang yun. Kaya po itong lalaking ito, napaisip na lang, sabi niya sa isip niya, papasok nga ang pera sa bulsa ko, pero parang chinak po niya yung bulsa niya kasi iniisip niya, butas sa ata bulsa ko. Kasi sa kultura natin Pilipino, ang lagi nating pong description dyan ay yung salitang butas ang bulsa. May ilalagay ka pero parang wala. Parang aagos lang, no po? Parang yung pinaghirapan, mabilis mawawala, parang walang naiipon, parang walang nangyayari. Ang tawag nga po natin sa ating kultura, yung mga Pilipino, kapag kaganyan ng sitwasyon, madalas ang sinasabi natin, para yatang butas ang bulsa ko. Parang ang description natin, butas na bulsa. At yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon. Sinegway ko lang po para doon. Pero yung nag-isip po talaga ako ng title para hindi natin makalimutan ito. At may ituturo ang Panginoon sa atin ngayon pong umaga. At binigyan ko rin po ng picture yan. Nilagyan ko ng picture yan. Naghanap ako ng picture sa internet. Butas nga naman ang bulsa. Tapos nahuhulog lang yung mga barya, no po. At ganun po ang description ng ating pinag-uusapan kanina. We can describe it as like this. Kasi po, hahawak ka nga, sasahod ka, pero parang napakabilis nawawala. Kaya po, nagkakamot ang ulo ng marami. Parang, wala, butas ata ang bulsa. Ano po, parang ganoon. Alam po ninyo, kamakailan lang, April 15, sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, alam na alam po natin yan, no? Deadline ng pagbabayad ng buwis. Alam po ninyo yan, that's a very important day kasi po on or before April 15. I think po nag-extend siya. Tama, no? May 15. Madalang lang po mag-extend yun. Pero April 15, nag-settle po ng mga taxes, ang mga personal taxes, yung mga lalo-lalo na po, yung mga contractual lang siguro or mga personal lang na yung kanilang trabaho, walang boss. Talaga pong sila mismo ang mag-settle niyan. Ako po ay nag-settle din. Thank you kay Tito Daniel. Tinutulungan po niya ako every year para dyan. Meron pong isang form na kinukuha namin sa school. Yun po ay total ng sahod. Sinahod namin sa isang taon at yun pong gagamitin para mag-compute i-compute po yung tax. No po. Talaga pong malulula ka kasi iisipin mo, saan napuntang lahat ng ito? Kasi pagka kinuwenta mo, daang libo yun eh. Pero ang tanong, nasaan ang mga to? Sinahod ko ba talaga ang mga to? Yan po ang bulong-bulungan sa amin pong faculty room. Makanya ba talaga yung tinggap ko last year? Talaga bang pumasok sa bulsa ko to? Tapos dinakdo po talaga. Literal talaga nila, para at ang butas ang bulsa ko. Kasi di daw nila maalala. Natimanggap sila ng ganun kasi nga, parang dumaan lang sa palad. No po? Yun po yung pakiramdam ng marami. Talagang butas na bulsa. Mabibigla po kayo, hindi po yan ngayon lang nababanggit, yung butas na bulsa. Kasi there is a specific verse in the Bible, later we will talk about it, na ganyan ang description ng Diyos. Na po. Pero sagutin po natin ang mga tanong na ito, ngayon pong umagang ito, unang sasagutin natin, bakit kaya ganon ang sitwasyon ng marami? Bakit ganon kadalasan ang pakiramdam ng marami? Parang butas ang bulsa ng marami.
Ang question dito, bakit? Ano po? Marami pong kasagutan na pwedeng tugon sa ganyan pong tanong. Tandaan po ang question. Bakit ilalagay tayo sa ganong sitwasyon na parang butas ang ating bulsa? Bakit nangyayari ang ganoong mga sirkumstansya? Nag-isip po ako at nanalangin ng mataimtim para dito kung Panginoon, ano po ba ang pwedeng maging dahilan? Kasi po ito ang karanasan ng maraming Pilipino. No po? So ito po yung mga inilagay ng Panginoon sa puso ko. Unang-una, bakit pakiramdam ng marami o bakit nalalagay ang marami sa sitwasyon na parang butas ang ating mga bulsa? Una po, the first point na po, baka pakiramdam lang. Yun yung pong una. I-roll out ko muna yon. Pagka po sinabing baka pakiramdam lang, baka hindi naman talaga kulang. Pakiramdam lang. Kasi kadalasan po ang feelings, hindi natin mapananaligang totoo. Actually po, mga kapatid, maraming mga tao, pag tinignan mo, sobra-sobra naman, pero feeling pa rin nila, kulang. Kaya minsan, wala naman talaga sa sitwasyon. Baka naman feeling lang. Kaya minsan po, kapag ka naisip natin, parang butas ang bulsa ko i-check muna natin. Baka feeling mo lang na kulang. Kaya ganun po yung ating naiisip. Parang mindset lang. Kasi marami po ako naririnig sa mga Pilipino daw po, maraming Pilipino. Ang isa sa mga problema ng maraming mga Pilipino, hindi naman talaga yung poverty, kundi yung mental poverty. Utak at isip. Kadalasan po, hindi naman talaga mahirap. Hindi naman talaga nagkukulang. Pero sa isip, kulang pa rin. At parang hirap pa rin. Mental poverty po ang tawag po natin doon. Hindi naman talaga poor, no po. Pero mentally, napakahirap basagin po noon. So, i-roll out muna natin yun. Kasi po, baka reklamo tayo ng reklamo, ngayon pala, hindi naman pala tayo kulang. Lalo pa po tayong mga Kristiyano, may pangako ang Diyos na hindi siya magkukulang sa ating mga pangangailangan. Baka naman po, tingin lang natin, isip lang natin. Ano po? Ang sabi po sa Colossians chapter 2, sabi po dito, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sa English po, set your minds on things above, not on earthly things. Ano po? Kasi po mga kapatid, minsan po kasi, ang tao nakatutok lang sa kulang. Ang nakikita natin yung kulang, hindi po yung biyaya ng Panginoon. Kaya kung hindi natin makikita po yung kamay ng Panginoon at laging yung kulang ang atin pong makikita at laging ikinukumpara natin ang ating sarili sa iba at hindi po yung blessing ang nakikita mo, kundi yung meron yung iba pero wala ka, yun ang focus natin. Kapag ang focus natin ay nandoon po, mga kapatid, kadalasan po, kahit di naman talaga kulang, magiging pakiramdam mo kulang kapag kaganon. Nakakalimutan po natin ang biyaya ng Diyos kasi po ang mata natin nakatutok sa kulang, sa gastos, sa ganito, sa ganyan. No po. Kaya maganda rin po na alalahanin natin. Baka pakiramdam mo lang butas ang bulsa mo kasi po nakafocus sa bulsa mo. Ang mata mo nasa bulsa. Parang tinitignan mo lagi. Ano po? Mga kapatid, ang Diyos po hindi nagkukulang. Lalo-lalo na sa atin pong mga anak po niya. Kaya po, kailangan po nating alalahanin yan. Baka naman po ang ating isip at utak ay nakatutok sa mga bagay na panglupa, hindi sa mga bagay na makalangit. Kasi po, ang totoo po nito, ang Diyos pag nangako, alam naman natin, ay hindi po siya magsisinungaling. At lahat ng pangangailangan natin ay ipagkakaloob niya. Ano po? Sabi po marami po akong talata dito na alala, no. In the book of Matthew, sabi doon, specifically in chapter 6, verses 19 to 21, mababasa po ninyo doon na sinabi po mismo ng salita ng Panginoon na do not store up for yourselves treasures on earth. No po? Parang sinasabi niya, parang the same thing doon sa binasa natin sa Colossians, ang mata natin ituon natin sa mga bagay na panglangit. Yung biyaya ng Panginoon sa atin, ng ating puntignan. No po? Huwag tayong magduel sa mga bagay na
temporal. No po. Ayan po. And then po, another verse po in 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 8. Nais ko pong basahin ito, yung po nasa Tagalog, no? Para mas maintindihan po natin. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Kung sa bagay, sabi po dito, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Sabi po dito, daig pa daw po ng mga taong namumuhay sa kabanalan at may contentment, yung kontento na sa kanila pong kalagayan, daig pa nila ang mayaman. Yan ang sabi po ng Bible. Verse 7 po, ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis natin. Yan po ang sabi po dun sa verse 7. And then verse 8, kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Yun ang sabi po ng salita ng Panginoon. Kung nagkakaloob ang Panginoon sa ating kakainin araw-araw, at meron tayong damit na sinusuot, kaloob din ng Panginoon, mga pangangailangan natin, the Bible is talking about food, at saka po clothing. Di po ba turo sa atin sa elementary, ang tawag dyan ay parang necessities po natin yan, pangangailangan natin, no? May pagkain ka, mayroong kang damit na susuotin, mayroon tayong mga tirahan na kung saan po tayo natutulog, kumpleto naman po, pangangailangan yan, nabubuhay naman tayo, pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, matuto tayong makontento. Kapag ka meron ka po noon, pero hindi ka lang milyonaryo, mga kapatid, hindi ka nagkukulang. Kapag ka meron ka ng pangangailangan, minsan po kasi ang iniisip natin, baka wala tayo nung mga bagay na gusto natin. Pero yung pangangailangan natin, tapat ang Diyos na nagkakaloob noon. No po. Kaya minsan po naisip ng marami, parang butas daw ang bulsa. Pero yung totoo, hindi naman talaga nagkukulang. Baka naman check natin. Baka feeling lang. Baka pakiramdam lang. Baka ang mata natin, kailangan lang nating ituon sa tama. Kaya ganun ang ating pakiramdam. Yan po yung una. Baka po kasi pakiramdam lang yung butas na bulsa. At hindi po talaga bulsa ang problema, kundi pusong hindi marunong makontento at magpasalamat. Baka po hindi bulsa ang problema. Baka puso ang problema. Pusong hindi marunong makontento. At pusong hindi marunong magpasalamat. Magiging pakiramdam talagang butas ang bulsa pag may ganong kaklaseng puso, mga kapatid. Kaya unang-unang kailangan i-check, wag muna ang bulsa. Puso muna. Baka hindi bulsa ang problema, baka puso ang problema. No po? That's number 1. Pangalawa po, mga kapatid, 3 lang po ito. Nasa pangalawa na tayo, kaya hold on lang po. Pangalawa, baka maluho at walang disiplina, kaya butas ang bulsa. Ayan po, talagang tunay po yun. No? At alam ko po, ayun, nag-agree naman po yung marami po dito. Totoo po yan, mga kapatid. Madalas po, nangyayari yan sa marami. May papasok na pera, pero talagang dadaan at dadaan lang yan. Parang butas talagang bulsa mo kapag ka po, talagang maluho ang tao at walang disiplina ang tao. Kasi po mga kaibigan kapatid, no? Ang Diyos po hindi lang siya nagbibigay ng pagpapala at pangangailangan natin. Sa nagkakaloob niyan, pinagkakalooban din tayo ng karunungan. Kasi po kung walang karunungan, hindi natin ma-enjoy ang pagpapala ng Diyos. Kaya isipin din po natin, baka naman, hindi naman talaga sahod ang problema. Talaga pong baka tayo at may pag-uugali talaga tayong nagiging sanhi ng pagkabutas ng ating mga bulsa. At dadaan lang, kaya walang naiipon kasi po maluho, walang disiplina. Baka sobrang gastos. No po? Gumagastos ng walang karunungan. Kapag kapo ganyan, mga kapatid, ang mga pagpapala ng Panginoon, hindi natin ma-enjoy pagka ganyan. Ito po ang isang posibleng dahilan kung bakit ang iba ay parang laging butas ang bulsa. Dahil po yan sa lifestyle na hindi marunong makontrol o mag-control ng gastos. No? Hindi po lahat ng kulang sa pera ay kulang talaga sa kita. Minsan po, sapat naman ang biyaya ng Panginoon at sapat ang kita, kaso po, nagkakaroon ng kakulangan kasi po, naibubuhos yun sa hindi tamang pagpupuntahan. No po? Parang nasasayang lang kapag kapo ganoon. Kulang lang talaga sa disiplina minsan.
at kailangan ng pagbabago sa atin. No po. Sabi po ng Kawikaan, Proverbs 21 verse 20, ang taong marunong ay pinaghahandaan ng kanyang kinabukasan. Ngunit ang mangmang winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Yan po sabi ng Bible. That's very, very clear. Actually po, hindi ko na kailangan i-explain yan. The Bible can explain itself. Malinaw po yan. Tinawag na mangmang ng Biblia. Ang isang taong waldas dito, waldas doon. Alam po ninyo, bakit maraming bills ang marami? Marami naman tayong bills, di po ba? Pero matatambaan ka talaga ng bills kapag ka hindi mo sinukuang bili doon, bili dito. Kasi po talagang bills ang lalabas dyan. No po? Bili roon, bili rito, kaya bill doon, bills dito. At ubos talaga ang biyaya ng Panginoon kapag ka po ganyan. Ang sabi ng Biblia, mayroon po ditong salitang may marunong na tao. Meron pong mga mangmang na tao. Mga kapatid, ang karunungan nagmumula sa Diyos. Kaya minsan po sa ating pagpapasalamat sa mga binibigay ng Panginoon, maganda ring humingi tayo ng karunungan. Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na ito na ikaw ang nagkaloob. Bigyan mo ako ng karunungan. Paano ko po ito magagamit para sa kaluwalhatian ninyo at para maparangalan ka na nagbigay nito sa akin. Napakaganda po noon kasi po, alam naman po natin, ang Diyos po, source ng blessing, pero source din siya ng wisdom. Kaya kailangan po yan, no po? Kailangan maging matalino sa paggamit at sabihin na nating paggastos nito. Yun po. Sabi po dyan sa Kawikaan 21 verse 20, in English po sabi dito, the wise store up choice food and olive oil, but fools gulp there's down. Yung po yung ibang translation sa mas mas bagong translation ng Bible. Tinignan ko po yan sa Tagalog kaya po mas maunawaan natin kapag naka-Tagalog yan. Pero napakadali pong intindihin yan. Hindi mahirap unawain ang sinasabi ng Panginoon sa atin. I think po agree tayong lahat dyan. No po? At marami tayong, wag muna yung mga kilala natin. Isipin muna natin yung ating sarili. No po? Kasi po baka po naglalakbay ng utak ninyo yung Kawikaan 21:21. Bagay na bagay ito kay amo. Chat ko nga siya, amo. Tapos chat mo po yung word ng Lord. Alam po ninyo, wag mo nang isipin na yung iba. Ang salita ng Panginoon po para sa atin. No po? So, isipin po muna natin, baka po nagkukulang tayo dito. No po? That's Proverbs 21 verse 20. Ibig sabihin po nito, ang mga matatalinong tao, yung tinatawag ng Bible na marunong o yung wise na tao, marunong daw pong mag-ipon at magplano. Yan ang sabi po dyan, mga kapatid. Pero ang foolish daw, yung mangmang, ubos agad. Kasi po impulsive, wala pong restraint, walang pagpipigil sa sarili, talaga pong mauubusan at mauubusan. Kahit gaano pa kadami ang papasok, mauubos at mauubos ito kapag ka po wala tayong pagpipigil sa sarili at wala tayong karunungan no po, sa paggamit ng mga biyaya ng Panginoon. May mga tao po kasi mga kapatid, bago pa man dumating ang sahod, ang totoo, technically, wala na siya. Tambak po kasi sa utang. Mayroon na talagang, parang wala pa man yung sahod, minsan may listahan na ng gusto mong bilhin. Kung po sanang necessities yan at groceries, mga ganun, okay lang. Pero may listahan na, pag sumahod ako, bibilin ko yung sapatos na yun, amo. Bebenta na yung sapatos mo. I think po, may mga ganun po. They are thinking na, ganito bibilin ko to, ganito, ganyan. Minsan po, sa sobrang excited po nila, wala pa man ang sahod, uutang na para doon. At pag sumahod, wala. O kaya po yung dahilan bakit parang butas talaga bulsa mo. Kasi pag sahod mo, hindi sa bulsa mo didiretso, sa bulsa na ng pinangutangan mo. So, ganun po talaga ang nangyayari. At mahirap po dito mga kapatid, nagiging cycle ito sa buhay ng marami. Hindi pa po natatapos. Ang isa, may utang na naman. Sa susunod, hindi pinag-iisipan yung needs kasi versus wants. At ang mahirap po,
uutang, hindi po dahil kailangan. Mga kapatid, kahit po sa mga young people, sinasabi ko lagi ito. Huwag gagawin na uutang, lalo pat sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Naku po ninyo. Kasi po, ang Biblia po, pag umutang ka, parang pagkaalipin siya eh. At gusto tayong palayain ng Panginoon sa mga bagay na yon. Kaya kailangan po talagang matuto tayong maging marunong, gamitin ang karunungan ng Panginoon para ma-define kung ano talaga kailangan at ano yung gusto lang. At kadalasan, natatambakan po tayo ng utang, pagka po tinignan ninyo, ang mahirap po, not because of the things that you need, but just because of the things that you want. Kaya po, minsan kailangan din nating ilista talaga at ipanalangin, Panginoon, kailangan ko ba talaga ito? Ayun po yung isa pong wisdom din. Alam po ninyo, napakagandang kahit sa mga ganyang bagay ay kinakausap natin ang Panginoon at humihingi tayo ng karunungan sa Diyos. No po? Yan. Kaya po sa dulo, kahit anong sipag, parang kulang pa rin, hindi po dahil maliit ang kita, kundi dahil malaki ang lumalabas. Tandaan po ninyo, yan naman po talagang prinsipyo. That's true principle. Real life po ito. Pagka ang lumalabas mas malaki kaysa sa pumapasok, ay talaga pong kukulangin at kukulangin yan. At kadalasan po, yan po ang nangyayari sa marami. In Luke chapter 14, verse 28 po, ganito po ang nakasulat. Kung ang isa sa inyo nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magpaplano at kukwentahin muna kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Para may mga tinuturo po dyan ng mga principle, biblical principle of things. No? Minsan po kasi may mga balak tayo at gusto tayo, kaso wala tayong pondo para doon. At hindi matalinong ituloy yun kung wala ka namang pondo para doon. Lalong-lalo na po, halimbawa, gusto mo lang ng iPhone. Ano po pinakalitas na iPhone ngayon? 17 Pro Max daw po. No? Gusto mo ng ganun. Wala ka namang budget, uutang ka para doon. Ayan po ang question. Marami pong tao uutang para doon. Pero kung iisipin po natin, kailangan ba talaga yon? Parang katulad nito, gusto mo magtayo ng tore, isipin mo muna kung talagang kaya. Kasi po, pag pinilit mo at hindi naman pala kaya, talaga pong malulubog ka. Ayan po, wisdom po yun eh. At alam po ninyo, kapag ka ang Diyos, kailangan mo, magbibigay siya para doon. Ngayon, kapag wala talaga, kailangan mo ring isipin, baka hindi ito kailangan. Nakuha po. Yun po yung iPhone 17 Pro Max. Gusto mo. Pero wala kang pambili. Hindi nagbigay ang Panginoon ng pambili para doon. Kailangan mong isipin kahit malinaw naman na baka hindi mo naman kailangan talaga yon. Pero sa mga bagay na kailangan mo, maiisip natin, nagbibigay talaga ang Panginoon at nagsusupply sa para doon. Kadalasan, sabi ko nga po, sa mga young people, kadalasan pagka nag-uusap-usap po kami, sinusubukan kong singitan po ng wisdom. Wisdom naman po yan from the Lord. Though I don't quote verses, pero biblically, ano naman po yung principle na yun? Biblical principle, no po? Ang Diyos nagkakaloob sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pangako niya yun sa atin. Minsan, binibigay din niya ang desire ng ating puso. Ganun kabuti ang Panginoon. Pero talagang may mga bagay na gusto natin na minsan, hindi naman talaga kailangan sa ngayon o ayaw talaga ng Panginoon para sa iyo. At kadalasan, pag pinilit natin yan at gagamitin natin ng resources na binigay ng Panginoon, talaga pong mawawalan tayo para sa mga bagay na dapat pag-alayan ng mga yon. Kaya kailangan po tayong maging matalino para po dito. Ang prinsipyo po ng Biblia, ang wise na buhay po, ang wise na tao, dapat po iniisip yan at may pagpaplano na ginagawa. May control dapat. Dapat may boundaries tayo. No po? Ang Diyos po hindi lamang nagbibigay ng pagpapala. O ulitin ko po, tinuturuan din tayo kung paano maging mabuting steward o tagapamahala ng mga pagpapala ng Panginoon. Kaya minsan butas ang bulsa, hindi po dahil malas. Kasi po yan ang sabi ng iba.
Malas, ano, malas ko yata, ano po, eh. Hindi po minsan malas yun eh. At di naman tayo naniniwala sa swerte at malas. Ano po? Alam po ninyo, kahit sinasabi ng marami yan, minsan ang butas na bulsa, hindi po dahil malas ang tao, kundi resulta ito ng lifestyle na walang kontrol at walang disiplina. Kadalasan bunga yon at result po yon ng kawalan ng karunungan, kawalan ng kontrol, at kawalan ng disiplina. Yan po ang pangalawa. Kaya, i-assess natin ang ating sarili. Mga kapatid, baka naman po, yan ang problema. Pag na-fix natin yan, baka parang tinahi mo ng butas sa iyong bulsa. Yan po. Pag na-fix natin yan, para kang nagtahi ng iyong bulsa. Baka yan po ang breakthrough natin, mga kapatid. At eto po yung pinakahihintay nating katugunan sa matagal ng tanong na bakit parang hirap pa rin kahit ganito. No po? Kahit masipag, alam po ninyo, kahit masipag ka nga naman talaga. Talaga pong pag maluho ka, kahit masipag, wala talaga. Ganun po, no? At ang pangatlo po, medyo malalim ng konti. At medyo mas may spiritual na bigat, no po. Ang pangatlo po, baka mali ang prioridad. That's number 3. Minsan po, hindi naman maluho. Sabihin po natin, kung ang lahat ng nabanggit po, tila tama naman, hindi ka naman tamad, hindi ka naman maluho, nagbabudget ka naman, pero parang may kulang pa rin. Baka po ganyan po ang tanong. Baka sabihin po ninyo, parang ganun. Yung una, hindi naman ako ganyan, pastor. Pangalawa, hindi rin ako ganyan. Lalong hindi naman ako tamad. Nagsisipag naman ako, matyaga naman ako, ganito, ganyan. So parang wala namang problema. Pero bakit ganun pa rin? Baka ito po ang, tugon. No po. At sagot sa tanong na yan. Baka po mali ang prioridad. Punta po tayo sa Book of Haggai. Sa iba pong Tagalog na Biblia, Hageo ang nakasulat. Sa ibang Tagalog na Biblia, Haggai naman. No po. Chapter 1, verse 6. May ganito pong nakasulat. Kayo'y naghasik o naghasik ng marami, ngunit umani ng kakaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. Kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay lamang sa supot na may mga butas. Ayun. Wala naman tayong supot, no? Pero, yun po, doon ko po nakuha yung title natin. Yung pong bulsang butas. Kasi po para daw pong supot na lalagay mo ang pera, pero butas naman yung lalagyan. Actually po, dalawang pinagpilian kong title dyan eh. Pinag-pray ko po yun kung gagamitin ko ay butas na bulsa o butas na kalupi. Alam po ninyo yung kalupi kasi po pitaka yun eh. Ano? At medyo hindi yata pamilyar yung iba doon. Kaya mas okay na yung bulsa kasi mas bukang bibig natin yon. At minsan po, pag wala ka naman talagang pera, hindi ka na magpipitaka, no? Pag kulang-kulang naman, bulsa na lang. Kaya po mas relate tayo sa bulsa. Pero diyan ko po nakuha yan because that's the same picture. Isipin po ninyo at basahin po ninyo yan, that's the same picture. Hindi nga lang supot, pero ito ng bulsa na po natin, parang supot din yan, kung saan natin nilalagay ang mga bagay na sinasahod natin, o pagpapala ng Panginoon. Pero meron rin pala sinasabi po dyan na parang may lalagyan talaga na noon nararanasan din nila na naglalagay sila, pero parang butas. Parang katulad ng sentimiento ng marami. Pero sinasabi po ng Panginoon, di ba ninyo napapansin? Nagtatanim kayo ng marami, pero pag umani konti. Nagtatrabaho kayo, sahod dito. Pero parang butas yung bulsa. Parang linalagay ninyo sa butas na lalagyan. That's the same picture. Alam po ninyo, naging problema dito. Bigyan ko lang po kayo ng konting background. Sa Haggai po, yung book ng Haggai, nangyari po yan, katatapos pa lang po nila sa exile dyan. Pag sinabing exile, sila po'y naalipin ng mahabang panahon at sila po'y lumaya at bumalik sa kanila pong bayan. Ang bayan ng Diyos, ang Israel po, bumalik sa kanilang bayan. Pero pagbalik po nila, wala nang natira. Wasak ang pader, walang templo, wala po yun, wala. So mag-uumpisa sila ulit. Ang totoo po nito, kaya po sila naibalik, yun po'y biyaya ng Panginoon at Diyos ang may gawa nun. Naibalik po sila sa kanila pong bayan.
Ang reason, pag binasa po ninyo ang Bible, may nais kasi ang Panginoon na ipagawa sa kanila. Ang isa po sa mga nais ng Panginoon na ipagawa sa kanila ay ipagawa ang templo. At itayo muli ang templo. Ang templo po ay bahay ng Diyos. So yun po yung isang main purpose ng Diyos. Bakit po sila naibalik po doon? Ang nangyari po, naibalik sila doon, nakalimutan nila yung purpose na yun. Ang ginawa po nila, nagtayo sila ng bahay. Pero di bahay ng Diyos. Kani-kanilang bahay. Tinayo po nila yung sarili-sarili ng bahay, naging busy sila para sa kanilang sarili. Kasi po nag-umpisa sila ulit eh. So, kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang ganito. Nakapagpatayo naman sila ng kanilang mga bahay. Sabi ko pa nga ng ibang translation ng Bible, yung bahay nilang magaganda at magagara. Yun po ang sabi po nila. Pero, ang sabi po ng Panginoon, ang bahay ng Diyos, wala. Hindi nila ginawa. Inuna nila ang kanilang mga sarili. Ayun po. Mga kapatid, don't get me wrong. Konting disclaimer lang. Walang masama sa pagpapagawa ng bahay. Kasi po, pota kaya riyo po kayo, nimuli kayo, tuknangan mo ng pagawayan. Kaya pala dapat yan. Hindi po ganon, no, mga kapatid. Okay naman yun. Hindi naman masama yun. Lalo pa po kung pinagplanuhan yon, biyaya mula sa Panginoon at kinikilala po natin na pinag-pray natin yon at ngayon, eto na. E di masaya po at maganda. Pero kaso may mali po dito sa kanila. Okay, sanang gumawa ng sa kanya-kanya nilang bahay. Biyaya ng Panginoon yon. Pero kaso po mga kapatid, ang problema, priority nila. Hinuli nila ang Diyos. Inuna nila ang kanilang mga sarili. Palagay ko po, bibigyan naman sila ng Panginoon ng pagpapala para gawin ng kanilang mga bahay. Pag natuwa ang Panginoon, aapaw naman talagang pagpapala. Kaso ang mali po dito, mga kapatid, hindi nila hinintay ang Panginoon. Sila na mismo ang sang gumawa para sa kanilang sarili at inuuna nila ang kanilang mga sarili. Sinantabi nila ang Diyos. Doon tayo ngayon nagkakaroon ng problema. Kaya po ito ang sinabi ng Panginoon sa kanila, hindi pa ninyo napapansin. Tanim kayo ng tanim, konti ang ani. Nagpapakapagod kayo, pero parang butas ang supot na pinaglalagyan ninyo noon. Di ba ninyo napapansin? Hindi nyo na e-enjoy yung fruit ng labor ninyo. Parang ganun ang sinasabi po dito. May problema. Yan po ang konteksto po niyan. No? Yung pong larawan na yan, nagtatrabaho daw sila, pero parang may butas ang bulsa, parang butas ang kanilang bulsa. Bakit po nangyari yon? Because of this, in verse 9 po kasi, diyan sinabi ng Bible, kayo'y naghahanap ng marami at nakakakita ng kakaunti. At nang inyong dalihin sa inyong bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Yan po ang sagot ng Panginoon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay na nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Yan ang sabi po ng Bible. Medyo iba lang po yung translation dyan. Pag binasa po ninyo, that's the idea of it. Sinasabi po ng Panginoon, alam niyo kung bakit? Tignan niyo ang aking templo. Wasak. Pero kayo may bahay. Yun po sinasabi ng Panginoon. Parang inuna ninyo yung inyong mga sarili, sinantabi nila ang Diyos. That's the problem now. Yan po ang problema, priorities. Maling prioridad. Again, hindi ko po sinasabing mali ang kanilang pagpapatayo. What I mean is, yung prioridad po nila, ang medyo may problema po dito. Ang problema po nila, wala po silang problema sa trabaho. Kasi po, nagtatanim sila, nagtatrabaho, sumasahod. Ang problema nila, priorities. Hindi nila totally iniwan ng Diyos. Maybe siguro po, they still pray, kinikilala nila ang Panginoon. Pero hindi ang Panginoon ang inuuna nila. Maraming mga Kristiyano ganyan po. Hindi naman natin totally kinalimutan ng Panginoon. Pero dapat lagi natin chinecheck. Ang Diyos ba talaga ang nauuna pa? Kasi po, ganyan ang nangyari sa kanila. Maaaring hindi po sila totally tumalikod sa Panginoon. Pero, hindi na ang Diyos ang pangunahin. Sarili na nila ang kanila pong pinaprioritize sa tinuuna. Busy sila. Busy sa sariling bahay, busy sa sariling pangarap, busy sa sariling buhay.
Busy sa pag-abot ng mga bagay na gusto po nilang maabot. Pero ang templo ng Diyos, ang Diyos, dapat sanang sentro ng ating buhay, ang Diyos, iniwan po nila. Sinet aside po nila. At minsan ganun din po tayo. Sobrang busy sa trabaho, pero wala nang oras sa Diyos. Kayon, magtataka ka, parang butas ang bulsa. Trabaho ng trabaho. Nakalimutan mo ang Diyos. Akala mo, ang source ng blessing ay ang trabaho. Nakalimutan natin na ang source ay ang Diyos. And that's the problem now. Sobrang focus po sa gustong abutin, pero nakalimutan natin na ang lahat ng bagay dumadaloy lang sa Diyos. We are focused on the blessing that we pursue, pero we forget the giver. You pursue blessing, pero yung pong pinanggagalingan ng blessing, lumalayo tayo sa Kanya. Kaya po kahit gumagalaw naman ang buhay, parang walang tunay na pag-unlad at pag-asenso. Mga kapatid, sa Hagay po ganyan. Pero may sinabi ang Panginoon sa kanila. Di po sinabi na ng Panginoon, di ba ninyo napapansin, ganito, ganyan. In verse 7, balik lang po ako sa verse 7. No po. Hindi ko na po pala naisulat dyan. Pero if you will look at verse 7, ganito ang sabi ng Panginoon. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Sa English po, tinignan ko rin yan. Sabi ng Bible, napapansin ba ninyo parang butas ang supot na pinaglalagyan ninyo? Nagtatanim kayo pero kaunti ang ani. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Ito po ang binanggit niya in verse 7. Give careful thought to your ways. Tignan ninyo ang inyong lakad. Parang it's time to check, tignan, evaluate, time to reflect. Ano ba yung mali? Kaya mga kapatid, ngayon po, magandang tanong, hindi po yung bakit butas ang bulsa ko. Siguro po, mas mahalagang tanongin yung ano kaya kailangan nating gawin at ayusin, baka may mali. Kasi ang Panginoon, di naman siya magiging problema talaga dito. Kasi He is good, He will supply. Walang magiging problema sa Diyos. Kadalasan po talaga problema sa tayo. May problema hindi sa Diyos, kundi sa atin. Kaya maganda pong mag-reflect po ngayon. Pero alam po ninyo, pag binasa po ninyo lahat yan, nang inayos ng mga tao ang kanilang priorities, nagsimulang kumilos muli ang Diyos. Lagi naman pong ganoon eh. We set our priorities. This is what the Lord Almighty says to them in verse 7, give careful thought to your ways. At feeling ko po yun din po nais ng Panginoon sabihin sa atin sa umagang ito. Pag-isipan natin ang ating buhay at lakad. Isipin natin kung ano po ang nangyayari. Hingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Ngayon pong umaga, inaanihan tayo ng Diyos na una, baka po yung problema nga, yung pong mindset lang natin. Kaya inaanihan tayo ng Panginoon na mas tignan ang pagpapala at magpasalamat, matutong magpasalamat at pakontento. Pangalawa, tayo po ay humingi ng karunungan sa Panginoon upang magkaroon ng disiplina at kontrol sa atin pong paggastos at paggasta. At ang pangatlo, pinakamahalaga, higit sa lahat, unahin siyang muli sa ating buhay. Nalala po ninyo, Matthew chapter 6, verse 33. It says it all. Sabi po ng Bible doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin muna siya. Ang kanyang kaharian, righteousness, no po. At ang lahat ng bagay na atin pong kailangan ay pagkakaloob po ng Panginoon sa atin. Kapag po ang Diyos nasa tamang lugar sa ating buhay, hindi po, alam po ninyo, sa mga tunay na Kristiyanong ang Diyos ang prioridad. Walang butas na bulsa sa ating mga Kristiyanong ang Diyos ang prioridad. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa pagpapaalala po ninyo sa amin ng mga bagay na ito na amin pong napag-uusapan.
Salamat po, Panginoon, at alam mo ang aming kalagayan at marami po talagang mga Pilipino, marami sa amin. Minsan nakakaranas ng ganong sitwasyon na para bagang may dumarating naman pero napakabilis mawala. Nagtatanim naman kami pero kakaunti ang ani. Naglalagay naman kami sa bulsa pero parang butas ang lalagyanan po namin. Maraming salamat, Panginoon, at ang iyong mga salita ang siyang nagiging gabay po namin. Sa mga katanungan naming ito, ang salita po ninyo ang siyang sumasagot sa amin. Kaya dalangin namin, katulad po ng aming mga napag-aralan, unang-una, turuan mo kaming maging mapagpasalamat at makontento sa mga bagay na meron kami. Baka kasi hindi naman talaga kulang, pakiramdam lang namin. Kasi nakafocus kami sa mga bagay po, Panginoon, na temporal. Kaya tulungan mo kami to count our blessings, Lord. And help us to fix our eyes sa inyo, Panginoon, aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. At tinuruan din po ninyo kami kung paanong maging mabuting tagapagpamahala ng mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin. Kadalasan, tama nga naman, and we also agree, sinasabi na yung salita ng isang mangmang na tao, Panginoon, talagang nagwawaldas ang sabi po ng iyong salita hanggang sa maubusan. Ayaw po naming maging mangmang sa inyong banal na harapan, Panginoon. Kaya dalangin namin pagkalooban mo kami ng karunungan na nanggagaling sa inyo upang sa gayon ng mga bagay at pagpapalang inilalagay mo sa aming palad ay hindi po magamit, Panginoon, at parang mawalang kabuluhan lamang, hindi po magamit sa walang kwentang bagay. Bigyan mo kami ng karunungan upang maging mabuti kaming tagapamahala ng mga bagay na iyo pong ipinagkakaloob sa amin. At pangatlo, Panginoon, tulungan mo kami na ilagay ka ulit as our priority, Lord. Patawarin po ninyo kami sa mga pagkakataon na sinasabi ng aming labi, ikaw ang una, pero iba naman ang ginagawa ng aming buhay, Panginoon, o nakikita sa aming buhay. Tulungan po ninyo kami. I-prioritize ka naming tunay, Panginoon. At alam namin, kapag ginawa namin yan, mararanasan namin ang sinasabi ng iyong salita. Kapag inuna ka po namin, anumang pangangailangan namin ay daragdag mo at ipagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito. Patuloy kang mangusap sa buhay at puso ng bawat isa po sa amin. At sa aming pagpapatuloy, ikaw po, Panginoon, ang siyang matanghal at mapurihan sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po nasa bahagi na ng pagbanal na hapunan.